may silosa na partner. Alam ko maraming tao dyan na may silosa na partner. And most of the time, nagsiselos sila not because we don't love them, but because di lang natin nabibigay yung assurance na kailangan nila. So sana makatulong tong video na to. So first tip na mabibigay ko, always remember, walang taong gustong magselos. And the reason kung ba't mo kailangan to tandaan, kasi most of the time, sinisisi natin yung partner natin. Wala kasing tiwala sa akin. Hindi. Kailangan natin to tandaan para i-assess rin natin sarili natin. Para matanong rin natin sa sarili natin, baka meron tayong hindi nabibigay sa kanila, kaya sila nagsiselos, kaya sila nag-aalala. So after that, second tip na mabibigay ko is always tell the whole truth, nothing but the truth. Amen? Importante talaga to. In any relationship, dapat yung foundation nyo is tiwala, and trust develops over time. And in order for it to develop, kailangan lagi mo sinasabi yung buong katotohanan. I know a lot of people, kapag lalabas sila kasama ng kaibigan nilang opposite sex or makikipag-inuman sila, hindi nila sinasabi sa partner nila or kulang-kulang yung kwento nila. And yung katwiran nila dun is ayoko kasi siya mag-alala. Abay, gago ka. Hindi, joke lang. Hindi. Pero lagi mo dapat, mas mag-aalala siya kapag nalaman niya sa iba o nahuli ka niya na iba yung ginagawa mo sa sinabi mo. And maniwala ka sa akin, importante na sabihin mo sa kanya lahat. Kasi kahit mag-overthink yan ng panandalian, pero over time, ma-realize niya, itong si Robin, nag-aalala man ako, at least alam ko never siya nagsisinungaling. And doon nagde-develop yung tiwala. Alright? So, third tip, sobrang importante. Bigyan mo siya ng assurance. And yung tanong dyan, Robin, paano ko nga mabibigay yun? Sobrang subjective kasi nito, kaya mahirap. Pero kailangan mo lang iparamdam sa kanya na wala siyang dapat ipag-alala. I'll give an example na lang. Kapag ako lumalabas kasama ng best friend ko na babae sa binado, ginagawa ko is, dati pa lang, kinukwento ko na sa kanya yon na meron akong kaibigan na babae. Pangalan niya si Nicole, nakilala ko siya sa ganyan, ganito yung relasyon namin, minsan lang kami mag-usap. And then kapag lalabas kami ni Nicole, sasabihin ko sa kanya, uy, babe, kinilig. Lalabas kami ni Nicole, natandaan mo si Nicole? Yung kinukwento ko sa'yo dati, yung kaibigan ko, yung nakilala ko sa ganito. Yan. The reason ko ba't ko sinasabi sa kanya yun, para alam niya, okay, si Robin walang tinatago. And kung ako sa'yo, kung nasa labas ka, nakasama yung taong yun, kunyari nasa inuman ka, kasama mo yung kaibigan mong opposite sex, tawagan mo siya. Kahit 1 minute lang, 2 minutes. And then tatanungin niya, ba't ka tumatawag? Sabihin mo, wala lang. And then, video call ka, pakita mo yung kasama mo, ganun. O sendan mo siya ng videos. Maniwala ka sa akin, ma-appreciate niya yun. Kasi pinaparamdam mo sa kanya na, okay, ito si Robin, kahit nakikipag-inuman siya, kahit kasama niya yung kaibigan niyang babae, kahit nasa bar siya, ako pa rin yung natatandaan niya. Ako pa rin yung priority niya. And next time, dadali na lang. Pag may tiwala na siya sa'yo, pag consistent ka, hindi ka naman talaga nagsisinungaling, hindi mo naman talaga siya niloloko, hindi na siya mag-aalala. Ayun lang. I hope this helps. Sorry matagal. Bye-bye. Anong gagawin nyo kung yung taong pinagsaselosan ng jowa nyo ay sobrang close sa inyo? Kung may taong pinagsaselosan yung jowa ko na sobrang close ko, of course, kapag pumapasok ko sa isang relasyon, alam mo dapat yung responsibilidad mo as jowa and as kaibigan. So, tama yung sinabi niya na you should limit yourself kung talagang selos na siya. Or minsan kasi kahit naman wala tayong ginagawa dun sa friend natin, may possibility kasi na ma-misunderstood kasi talaga ng partner mo. Hindi naman niya kasalanan din, lalo kung hindi ka nagko-communicate. So, importante din na sabihin mo sa kanya kung ano kayo, nagsimula pa lang kayo, kung ano kayo. Pero importante din na, syempre dumistansya ka naman. Alam mo dapat yung priorities mo rin as jowa at saka as kaibigan. Kasi, sabi ko nga, di ba, yung mga friends kasi, walang assurance na kasama natin talaga sila forever. Like, may mga phases din kasi yung mga kaibigan, di ba? May kaibigan ka na elementary, high school, college, may kaibigan ka ngayon. May mga phases yon. At hindi kasi sa lahat ng pagkakataon na yung kaibigan mo, makikip mo talaga. Pero pag nag-jowa ka kasi,
once you enter a relationship, fino-foresee mo na siya na yung kasama mo habang buhay. So, dapat, mas pahalagan mo yung thought na yun kasi nagbe-build ka na ng future for you and your partner. Pero it doesn't mean naman na titigil ka na mag-hangout dun sa mga friends mo. Ang ibig lang sabihin is, meron ka ng hindi pwedeng gawin nung nagka-jowa ka kesa nung wala ka pang jowa to do everything with your friends. Dapat matuto kang makinig dun sa partner mo kasi dapat mahalaga yung opinion niya sa'yo eh. Diba? Dapat mahalaga yung mga sinasabi niya sa'yo. Dapat ino-observe mo yun. Hindi mo lang pinapakinggan. Dapat ino-observe mo. Anong gagawin? Hindi ako magsiselos ng wala. Ayaw mo magselos, pero Like she's invalidating your feelings. I believe she knew that you feel jealous, but